Tayo po'y muling nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat minsan pa tayo magkakasama uli na mag-aaral ng kanyang salita. Sa umagang ito, ating alalahanin ang kamatayan ng Panginoong Yesus, kaya ang ating mensahe ay ating pinamagatang kamatayang naging tagumpay. Minsan, mahirap intindihin na ang kamatayan ay tinawag na tagumpay. Subalit dito, ang kamatayan na ginawa ng Panginoong Yesus ay naging pagpapala, naging tagumpay. Inango po natin ang ating mga pag-aaralan sa mga aklat ng Hebreo, chapter 9, mula 11 hanggang 28. Ganito ang pagkakasabi ni Apostol Pablo sa kanyang salita sa mga Hudyo. Sabi niya, ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay na narito na. At siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na, hindi dugo ng mga kambing at guya ng kanyang niandog, kundi sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ay ang winiwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga buti, sa mga gawang walang kabuluhan, upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinatawad ang paglabag ng mga tao nung sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang kanyang walang hanggang pagpapala na kanyang pinangako. Kapag may testamento, kailangang mapatunayang patay na ang gumawa niyon, sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumawa. Magkakabisa lamang iyon kapag siya ay namatay na. Maging ang naunang tipan ay pinagtibay sa pamamagitan ng walang dugo. Matapos ipinahayag ni Moses sa mga taong bawat alituntunin sa kautusan, kumuha siya ng dugo ng mga baka at mga kambing at tinaluan niya yon ng tubig. Kumuha siya ng pulang lana at sanga ng bisopo at isinawsaw iyon sa dugong may halong tubig. Winisikan ang aklat ng kautusan at ang mga tao. Kasabay nito'y kanyang sinabi, itong dugong nagpapatibay sa tipan na ibinigay ng Diyos at ipinagutos niya na tuparin ninyo. Winisikan din niya ang dugo ng tolda at ang mga makagamitan ng pagsamba ayon sa kautusang halos lahat ng bagay nililinis sa pamamagitan ng dugo, at kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Verse 23, ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit at kinakailangang linisin sa pamamagitan ng mga handog. Ngunit higit na mabuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sambahang nasa langit. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng mga tunay na sambahan. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop, ngunit si Kristo ay minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Tayo manalangin, Panginoon, salamat sa lahat ng salita mo na aming nabasa, salamat sa iyong pagpapala, salamat sa
kapaliwanagan, higit sa lahat. Salamat sa iyong buhay na muli naming alalahanin sapagkat ikaw ang aming mabuting pastol na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Salamat, Panginoon. Gamitin mo ang mensahe mo para sa iyong mga anak, sa bawat isang magikinig. Panalangin namin ang Espiritu Santo na siyang kumilos sa buhay niya at sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami pangunawa, bigyan mo kami ng pagkikinig. Salamat po itong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Dito sa aklat ng Hebreo, napag-aralan natin to sa maraming pagkakataon. Ito yung mga Kristiyano na nakakilala sa Panginoon, mga Hudyo. Kaya makita natin yung talakayan, may kinalaman sa kultura ng Hudyo, sa paraan ng kanilang pagsamba. May binanggit ng mga pangalan, kung sila'y mga hentil, hindi nila maintindihan ang bagay na to. Hindi nila maintindihan kasi yung detalye ng pagsamba ang tinatalakay. Kaya dahil ang kausap niya ay puro Diyo, malinaw na naiintindihan nila ang mga bagay na to. At dito pa lang, makita natin na mayroong comparison lagi na binabanggit si Apostol Pablo dito. At bakit niya binabanggit to? Kasi nasa panahon sila ng matinding tribulation. At dun sa bagay na yun, meron silang nakita na siyang naging dahilan kay Pablo para sumulat. Kasi nung sila'y maging Kristiyano, ang kalaban ng Roma at ang kalaban ng Judaism, Kristiyano. Meron silang common enemy. Bagamat nung una, ng panahon nila Apostol Pablo, hindi pa ang mga sa unang parte, ang kalaban talaga nila, mga Hudyo, mga Judaism, mga pinagmulan ng paniniwala ng Kristiyano. Ang unang kumapit dun sa unang tipanan. Ang problema, mali yung kanilang interpretasyon, kaya nung dumating si Jesus, hindi nila tinanggap si Jesus. No? Kaya dahil dun, pinag-usig si Jesus at si Jesus pala yung solusyon ng kaligtasan. Kaya makita natin dito sa nangyari, itong mga Kristiyano na na pinag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Pag bumalik sila sa Judaism, hindi naman pinag-uusig ang Judaism. Hindi naman kinakalaban ang Judaism. Kaya minarapat nila, total Diyos din naman ang sasambay namin sa Judaism. Babalik na lang kami sa Judaism. Kaya yun ang dahilan, kaya sumulat si Pablo at pinagkumpara niya mula umpisa hanggang matapos yung comparison kung bakit si Jesus ang pinakadakila sa lahat. Kung bakit si Jesus ay nakalalamang sa lahat ng church icons or sa lahat ng hinahangaan ng tao na siyang naglingkod noon. Kaya dito, malinaw na ang pagsusulat dito ay may kinalaman sa kaligtasang dala ng bagong tipan kumpara dun sa paniniwalang kaligtasan na dala dun sa lumang tipan. No? Bagamat both yun naranasan ng mga recipient ng letter na to. Pero from Judaism, umalis sila sa Judaism, nanalig kay Kristos pamagitan ng pananampalataya. Pero nung pinapersecute sila, parang nais nilang bumalik. No? Kaya dito, kita natin yung malaking problema. Kaya si Apostol Pablo ay sumulat ng maraming bagay. Pag tinignan mo yung buong kwento, kamatayan ni Jesus. Na si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Na dun sa pangyayaring iyon, makita natin, ba't ba nagkaroon ng kamatayan? Pag titingnan natin yung origin ng kamatayan, ito'y tinatawag na paghiwalay. Nagkaroon ng separation. Nagkaroon ng separation at yung separation, yung death, ang mismong pangalan nun, separation, paghiwalay. Kasi sa tuwing nung nagkasala ang tao, nahiwalay siya sa Diyos. Nahiwalay yung nung mamatay ang isang tao, namatay, nahiwalay yung kanyang hininga sa kanya, nahiwalay ang kanyang buhay sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya nagkaroon kamatayan. At maging sa Biblia, makita natin sa paglikha. Genesis chapter 1 verse 11, sabi ng Diyos, lalangin natin ang lupa at tumubo ang mga halaman. Sabi niya, hindi niya sinabing lalangin natin. Sabi niya doon, inutusan niya ang lupa. Sabi niya, let the firmament bring forth vegetations. Inutusan niya na magsibol ng mga halaman.
Pag nung lilikayin niya naman ang mga ah, halaman, yung mga isda, inutusan niya ang tubig na maglabas ng iba't ibang uri ng isda, maliliit at malaki. At nung lilikay niya ang hayop, ay inutusan niya ang lupa muli upang maglabas ng iba't ibang uri ng hayop. Tingnan nyo, kung saan ka nilika, kung saan ka ginawa, may malaking, merong daylan, doon nakadepende ang buhay mo. Sa oras na nahiwalay ka doon, ay merong merong problema, magkakaroon ng kamatayan, no? Magkakaroon ng kamatayan sa bagay na yun. Kaya dito ay ating makikita na ang kamatayan ay nagsimula kasi nahiwalay ang tao sa Diyos. Ang tao nilikha sa pamamagitan ng alabok at ang tao ay nilikha sa pamamagitan ng espiritu. Kaya kapag ang tao ay namatay, ang tao ay nahiwalay sa lupa. Ibig sabihin, nawala yung kanyang kakayahan para siya ay mabuhay sa mundong ito, nagkaroon ng kamatayan. Kaya nga ang tao ay kapag nahiwalay ang kanyang spirito sa Diyos at nahiwalay yun sa pamagitan ng kasalanan, nagkakaroon ng kamatayan. At yun ang nangyari. Nahiwalay ang tao dahil nagkasala si Adan at Eva. Sabi ng Diyos siya'y mamamatay. Ang unang namatay yung kanyang spirito kasi nahiwalay siya sa Diyos. At pagkatapos ay sinumpa ang lupa at siya'y unti-unting nahiwalay yung kanyang kakayahan dito sa mundo, kaya't namatay din yung kanyang katawan. Kaya dahil doon, makita natin ang solusyon ng tao ay iba't ibang paraan. Pero ang makita natin, nire-representa nung kanilang unang ginawa, yung kanilang solusyon. Kung gumawa sila ng damit na pansamantala, na yari sa mga dahon na madaling mawala, masira. Ito yung nire-representa nito, yung paraan ng tao patungkol sa kanyang buhay, na lahat ay temporary, lahat ay hindi tatagal. Samantalang ang solusyon ng Diyos ay pangmatagalan. Kaya gumawa siya ng damit na yari sa hayop. At doon pa lang makita natin, ang solusyon ng tao ay paggawa, ang solusyon ng Diyos ay dugo. Yung kailangan may dugo. At ganoon din ang binanggit ng Diyos na mula sa binhi ng babae ay darating at mula binhi ng ahas ay lagi mag-aaway. Yung binhi ng ahas ang tutuka sa sakong ng binhi ng babae, ngunit ang binhi ng ahas ang siyang dudurog sa ulo ng ahas. Tinutukoy na dito ang kamatayan. Tinutukoy na dito ang pagkamatay ng Panginoong Yesus. Kaya nga ating pinamagatan to ng ang kamatayang naging tagumpay. Parang kailan ba naging tagumpay na natalo yung bida? At ito yung una-unang storya na yung kamatayan ng isang tao ay naging tagumpay, no? Dito, kaya nga, yun yung nagyari at makita natin pagdating ni Moses, ibinigay yung kautusan. Bakit? Kasi mula kay Adam, nung magkasala ang tao, yung masama, at makita natin hanggang sa chapter 11, ay binago ng Diyos ang tipanan. Kailangan kong makipag-usap sa tao na aking gagawing katipan. Kaya kinausap niya si Abraham, Abraham, ikaw lang ang focus ko. At doon pa lang malinaw na nakasali na ang mga Hudyo, ang mga Hintil. Bakit? Kasi dahil sa iyo, maraming maliligtas. Dahil sa iyo, maraming bansa ang pagpapalain. Kaya lang, nung ibinigay yung kautusan, exclusive sa Israel. At yung kautusan, ito yung part ng tipanan. Pero ang unang pinagmulan ng tipanan ay yung pangako. Ang kautusan ay may kapalit. Merong kasunduan, no? Kaya dito, makita natin yung tipanan, yung kautusan ay kailangang matupad, kailangang mabayaran ang lahat ng pagsuway doon. Kaya kailangang maging tao si Jesus. Minsan tanong ko sa akin, ba't hindi na lang pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng tao? Total siya naman ay Diyos. Ba't kailangan pa mamatay si Jesus? Ba't kailangan pa siyang maging tao? At dito, malinaw sa ating pinag-aaralan na ang pagbayad sa kasalanan ay dapat ayon sa kautusan.
Hindi yung sorry na lang. Hindi yung, okay, burahin ko na yung kasalanan mo, kalimutan ko na. Hindi ganoon. Ay dapat ayon sa kautusan. Kasi ang Diyos ay mapagmahal at Diyos ay makatarungan. Hindi pwedeng hindi niya gawin kung ano yung kanyang sinabi sa kautusan at hindi niya pwedeng pabayaan ng tao. Kaya dahil doon, kailangan maging tao si Jesus. Kaya siya bumaba sa lupa, pumasok sa sinapupunan ni Maria, at dahil doon, nagkaroon siya ng katawang tao. Kaya nabuhay siya bilang tao at siya lang ang taong nabuhay na tinupad ang kautusan. Kaya siya lang din ang taong walang kasalanan na namatay. Kasi ang kasalanan ay nakakabit sa kamatayan. Si Jesus hindi namatay. Pero dahil nung nasa krus na siya, kinuha niya ang ating kasalanan. Kasalanan lahat ng tao, kaya siya namatay. Kaya siya lang ang kaisa-isang naging tao na namatay ng walang kasalanan. Pero salamat sapagkat ito yung tinatawag na substitute. Kinuha niya ang ating kalagayan upang ibigay yung kanyang kalagayan sa atin. Okay, may tatlong bagay na nais kong pansinin. Una, yung sa unang pagbabasihan natin sa 11 hanggang 14 na ang kamatayan ang nag-aalis ng kasalanan. Kaya dito, idinin dito na yung kamatayan ni Jesus ang siyang dahilan ng pag-alis ng kasalanan. Hindi yung pagsunod ni Jesus, hindi yung pangalan ni Jesus, hindi yung ritual ni Jesus, kundi yung dugo ni Jesus ang siyang naging dahilan ng ating kasalanan. Binanggit doon sa verse 11 na yung pinakapunong pari, yung ritual ng sanctuary, punong pari pupunta doon para maglingkod. Ngunit yung kanyang pinuntahan ay isang tabernakulong gawa ng tao, pero si Jesus, ang kanyang pinaglingkuran ay tabernakulong gawa ng Diyos, no? Mas mataas ng kalagayan. Kaya pumapasok sila sa dakong kabanal-banalan, tapos binanggit doon na hindi dugo ng kambing at guya ang kanyang nihandog. Meron naman comparison. Yung high priest, nagandog ng dugo ng hayop. Si Jesus, nihandog niya yung kanyang dugo. Yung high priest, kailangan niya linisin ng kanyang sarili. Si Jesus, hindi niya kailangan linisin kasi wala siyang kasalanan. Yung high priest, kailangan niya ng handog. Si Jesus, hindi niya kailangan ng handog kasi yung buhay niya ang pinakahandog. No? Kaya, mas dakila yung ginawa ni Jesus kaysa dun sa mga piniling high priest, no? Kaya makita natin dito yung comparison. Pero ang bibigyan natin ng din dito, yung kanyang kamatayan ang naging daanan ng pag-alis ng kasalanan, no? At dito, kita natin yung blood, no? His own blood. Hindi siya blood ng hayop, hindi siya anuman. Kaya makita natin yung blood of Jesus ay siya yung nagdala ng eternal redemption. No, siya yung nagdala. Yun yung binanggit dito na eternal redemption. Kaya yung kamatayan ay makita natin na dito ay paraan na ginawa ng Diyos. Umpisa pa lang, shedding of blood. Kaya nga minsan meron akong naisip no na ano kaya kung bakit hindi dumating si Jesus sa panahon ng Grego? Hindi dumating si Jesus sa panahon ng tawag dito, Persia or ng Babylonia. Bakit sa panahon ng Roma siya dumating? Dito malinaw na ang Roma, ang kanyang capital punishment is cross. Iba ang capital punishment sa iba. Sa iba ang Roma lang, ang kanilang capital punishment is sobrang madugo, sobrang mahirap. Pag danak sa cross, mamamatay ka pagkaubos ng yung dugo. Kaya sinakto kamatayan kasi kailangang dumanak ang kanyang dugo. Kaya pag tinignan natin yung paglatigo sa kanya na isang custom, isang paraan, lalatiguan ka ng 29 lashes na may ibang iba. Doon pa lang talagang dadanak ang yung dugo. Yung ginawa nilang panloloko na siya yari, nilagyan ng korona ng tinik, doon pa lang ay dumalo yung dugo. At makita natin, nung pinako siya sa krus, dumaloy yung kanyang dugo.
At yun yung binabanggit ng Biblia, lalo na sa verse 22, na kung wala ang pagbubo ng dugo, without shedding of blood, there's no forgiveness. Ang kaligtasan, ang kapatawaran ay nangyari dahil sa pagdanak ng dugo ng Panginoon Yesus. Sa verse 12, tinawag niya itong eternal redemption. At yung pangalawa na maganda, tinawag niya itong cleanse our conscience. Hindi lang yung ating kasalanan ang binago niya, pati yung buhay natin. Binago niya, yung paraan ng ating buhay ay binago niya. Kaya mga kapatid, hindi dugo ng hayop ang pinantubos sa ating kasalanan. Kung yun, tinakpan niya lang pansamantala para wag magalit ang Diyos. Pero dahil dugo ni Jesus ang binigay niya nung siya'y namatay dun sa krus, napaka-espesyal ng pagtubos ng Panginoon sa iyo. Kaya mga kapatid, hindi lang aalisin itong iyong kasalanan, kundi bibigyan ka ng tamang konsensya, tamang pag-iisip para mamuhay na kaaway ang kasalanan. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat dahil sa kanyang kamatayan, dahil sa kanyang dugo, naalis ang aking kasalanan. Napatawad ng Panginoong Yesus ang aking kasalanan. Pangalawa, bakit naging tagumpay? Hindi lang dahil sa naalis niya ang ating kasalanan, kundi nagdala sa bagong tipanan. No? Nagdala siya sa bagong tipanan. Mas magandang tipanan. Okay, dito pagitan natin yung wrong perception. Na dahil namatay si Jesus, that's yan tinatawag natin na grace. Ang grace ay hindi mo pinaghirapan, kundi binigay sa iyo. Kaya ang ating pananaw ng karamihan, kahit ako nung bata ko, di mo na kailangan sundin yung kautusan kasi nasa grace ka na. Hindi ka naman naligtas sa kautusan, naligtas ka dahil kay Jesus. Kaya wala na dapat ang kautusan. Kaya may mga reliyon na hindi gumagamit ng Old Testament. New Testament lang kasi sabi nila wala na ang kautusan. Pero hindi gayon. Maling konsepto yun, no? Kung tutusin, makita natin, hindi magkakaroon ng bagong tipanan kung hindi mo naintindihan yung unang tipanan. Hindi magtatagumpay ang pangalawang tipanan kung hindi naipakilala ang unang tipanan. Bigyan ko lang ng malinaw na mabilis na pagtutulad yung dalawa. Yung dating tipanan ay shadow. Samantalang yung bagong tipanan, yun yung substance. Yun yung bagay. No? Kaya makita natin, yung lahat ng may tinatawag sa yung type of Christ, mayroong tinatawag na Christology, may tinatawag na parang pagtutulad, no? Pagtutulad ng kasi lahat ng New Testament ay realidad ng uh, ng Old Testament, no? Kaya lang yung Old Testament ay unang sinulat, kaya hindi parang shadow lang siya, inihanda. Hindi mo maintindihan ba't namatay si Jesus kung hindi mo naintindihan yung unang tipanan. Kaya dito makita rin natin ang Old Covenant ay temporal, samantalang ang New Covenant ay eternal. No? Sa Old Covenant, ito'y ni-expose lagi ang kasalanan. Walang bagay dun sa Old Covenant, kundi ipakita ang iyong kasalanan. Sabihin ang iyong kasalanan. Sabihin na kailangan mong gumawa ng ritual para mapawi ang iyong kasalanan. Puro ganun. Samantalang ang New Covenant about forgiveness of sin at pamumuhay ng matatag at matagumpay sa pananampalataya. Malaki, no? Malaking kaibahan. Sa Old Covenant, kita natin physical or earthly ang basihan. Samantalang sa Old Covenant, spiritual and heaven, no? Heavenward, about sa langit. Higit sa lahat, ang Old Covenant, ang dala niya guilt and fear. Kaya mo siya susundin kasi takot ka na maparusahan. Diba? Pero hindi naging sapat. Walang nailigtas sa Old Covenant. Pero sa New Covenant, kalayaan. Pinalaya ka ng Panginoon sa kasalanan, pinalaya ka ng Diyos pagkalipin, kaya't malaya ka rin para maglingkod sa Kanya. Malaya ka rin para unahin siya. Kaya dito, makita natin yung malaking kaibahan na si Kristo ang tag-iisang katuparan ng bagong tipan. Siya yung mediator, siya yung namagitan para matapos yung
bagong tipan. At sa bagong tipan, makita natin ang kaduluduluhan ng lahat ng pumasok sa bagong tipan ay maging kawangis ni Jesus, no? Maging katulad ni Jesus. Sabi niya sa verse 15, no? Basahin ko 'to yung verse 15 uli. Sabi niya dito, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Binatawad ang paglabag ng mga tao upang sila'y nasa ilalim pa ng na uunang tipan. Dahil dito, makakamtan na ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Ang isa pa yun, tinawag na pangako ang bagong tipan, no? Kaya salamat, nakita natin ang kamatayan ni Jesus, nag-alis ng ating kasalanan, ang kamatayan ni Jesus ang nagbukas sa bagong tipanan, sa bagong kalagayan, no? Kaya dito makita natin ginamit dito yung salitang testamento, no? Ginamit dito yung salitang will. Doon sa verse 16, na makita natin na hanggat buhay pa yung gumawa ng kasulatan, hindi ito mabibigyan ng bisa. Ito'y nakatago lang. Pero sa oras na mamatay yung gumawa ng will, saka palang mararatify or mabibigyan ng kapangyarihan yung pagkasulat ng last will testament. At dito, makita natin si Jesus ang naging katuparan nung unang tipan. At dahil siya'y namatay, yung unang tipan na-cancel na, ibig sabihin na-cancel yung dahilan ba't mo siya sinusunod. Pero, nagkaroon sa bagong tipanan. At sa bagong tipanan, makita natin kasali ang Banal Espiritu na siyang pangako upang magawa mo isang bagay hindi dahil sa takot kang maparusaan. Kaya naroon Espiritu Santo upang hikayatin ka na gawin yung tama. Ginagawa mong bagay na ito para sa Diyos. Ginagawa mong bagay na ito para sa kabutihan na nais mo. Sa ngayon kasi maraming gumagawa para siya makinabang. Kaya maraming gumagawa para ma-impress yung tao sa kanya. Pero dito, kita natin, nung mamatay si Jesus, gusto niya maging katulad tayo ng kanyang karakter. Kaya dito, nakita natin na yung hindi nawala ang bagong tipan, ang lumang tipan, yung paraan lang ng pagsunod ang nagbago. Dati noon, kaya ka pumupunta sa church, kasi mapaparusahan ka. Dapat ipangilin mo ang araw ng Sabat. Pero kung tutusin, kaya ka pumupunta sa church, walang kinalaman sa parusa at pagpapala. Ang mas focus ng tao ay dahil mahal mo, Panginoon. Dahil ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Ang daming dahilan para niya tayo hindi ligtas. Pero dahil sa isang dahilan, mahal niya tayo, siya namatay dun sa krus para sa atin. Panguli, yung ang nagawa ng kamatayan ni Jesus, bakit siya naging tagumpay, ay nagbago sa mas mainam na patutunguhan. Doon sa may 23 to 25, tinalakay doon na siya'y nagsilbi sa mas mataas na kalagayan. Siya'y makita natin kalangitan, hindi gawa ng tao. Makita natin doon yung pagpapalang galing sa Diyos, hindi sa pagpapalang galing sa tao. Kaya dito makita natin yung greater tabernacle, no? Kaya lahat ay eternal, hindi pa bago-bago. Yung high priest, hindi yung pag namatay siya, may papalit na yun. Tapos pag namatay, papalit. Sa kanya, minsan lang siya pumasok. Sapat na yun para mailatag niya yung dapat mangyari sa atin. Kaya sa bawat isa na nakipagtipan sa Panginoon, yung sa Santa Cena ay pinapaliwanag doon yung bagong tipanan na tinatakan ng kanyang dugo, no? Yung kanyang katawan ay nasira dun sa krus. At yun ang mahalaga, mga kapatid, na kaya namatay si Jesus, yung ating kalagayan ay gawin niyang mas maganda. Kaya nga minsan masasabi dun sa pagtatalakay ni Pablo, di okay pa lang lagi ka nagkakasala kasi mas gumaganda mo. Sabi niya, hindi. Hindi. Ang totoo, ang Diyos ay may kakayahan na bigyan ka ng pagpapala, pero hindi pwedeng maging lisensya yung kabaitan ng Diyos para mabuhay tayo sa kasalanan. Kaya mga kapatid, mas magandang kalagayan. Sabi niya sa verse 24,
na si Jesus ay naglilingkod dun sa templo sa itaas, dun sa kalangitan na kung saan dun niya tayo lahat dadalin. Kaya, pero makita rin natin doon na si Jesus ay gumawa noon minsan lang. Hindi pa ulit-ulit, hindi buwan-buwan. Sapagkat sapat na yun para mabayaran ang ating kasalanan. Meron na namang wrong belief pagdiriwang natin ng Semana Santa sa darating na linggo ay sabi na Biyernes, Huwebes, Biyernes. Meron na naman wrong belief na makita natin na akala ng tao na namamatay si Jesus every Semana Santa. Akala ng tao na kapag nasugatan siya, hindi siya gagaling. Di ba? Minsan may mga pananaw patungkol sa pagkamatay ni Jesus, pag-aalala. Bagamat inuutos sa Biblia na ito'y alalahanin, na ito'y tandaan. Pero dito, makita natin, dun sa wrong concept, wrong belief ng tao, na ang tawag dito, yung paniniwala na mas maina ay yung kalagayan natin ay hindi dapat maging katulad ng dati. Kasi mas maganda na yung ating kalagayan. Kung itinaas niya yung bagong kalagayan, itinaas niya rin yung dapat na ginagawa natin. Hindi pwedeng na-promote ka, ganun pa rin ang sahod mo. Hindi pwedeng na itaas ka, tapos hindi madadagdagan yung gampanin mo. Habang ah, abang mas mahirap yung binayad, mas mahal yung binayad, mas malaki yung asahan mo mangyayari. Binayaran tayo ni Jesus sa mas malaking talaga. Naglingkod siya sa mas mataas na kalagayan dun sa taas upang pagdating ng araw, dun tayo pupunta. Kaya ang kamatayan ni Jesus ay nagdala ng tagumpay. Dahil kay Jesus na namatay minsan, nagbayad ang ating kasalanan, dahil doon tayo nanaligtas. Kaya mga kapatid, dito sa pagdiriwang ng Semana Santa, nawa, makahanap tayo ng mga taong magpapaliwanagan natin na si Jesus ay namatay para sa Kanya. Maalala natin sa buong pamilya na ang kamatayan ni Jesus ay hindi siya kwento lang. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi parang laro, kundi ito'y katagumpayan, no? Katagumpayan. Higit sa lahat, kapag ipapangaral natin na siya'y muling babalik, siya'y muling babangon, na pag-asa naman ang tawag dito, hope, no? A blessed hope. Bakit? Kahit mamatay ako, mabubuhay ako muli. Dahil yun ang pangako ng Diyos. No? Hindi ako naglilingkod sa Panginoon para mangyari yun. Hindi ako nagiging mabait para mangyari yun. Totoong mangyayari yun. Kaya nga dapat lang tayong maglingkod sa Diyos. Dapat lang na mas magpasalamat tayo sa Diyos. Kaya mas malaki ang tipanan, mas malaki yung sakripisyong ginawa. Nakamta natin yun. Yung bagong tipanan na ngayon, pagdating ng araw, doon tayo sa langit, magkakasama tayo. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pagkuha sa lahat ng kanyang tupa at dadalhin niya sa kanyang pastulan. At yun ay mas maganda. Kaya dito, yung God's purpose, tandaan po natin, isa pa dito ay always best, no? No? Nung mamatay siya sa krus, best yung sacrifice. Nung bumaba siya sa lupa, best yung pagiging rabbi niya. No? Kahit din sa atin, yung gagawin ng Diyos, best. Bakit? Si Jesus ang pinaka nasa puso natin. Nandun siya. Kaya sabi ko nga kanina, once pumasok ang Panginoon, ayaw niya ng pangkaraniwan. Gusto niya maging best. Kaya sa ating pagtatapos, ang Diyos, si Jesus, ang siyang nagbigay ng buhay. At sabi niya, nagbibigay siya ng buhay na kasiya-siya. At dito sa tipanan ito, walang bagay na pagsisisiyan tayo. Pag pumasok tayo sa tipanan ng Diyos, no? At yung tipanan ito napangyari dahil namatay si Jesus. Hindi mangyayari ang mga bagay na ito kung hindi namatay si Jesus para sa ating sila. Mga kapatid, huwag kang mag-alala, anumang kalagayan mo, isipin mo lang, merong Jesus na namatay para sa aking kasalanan. Tutulungan tayo ng Panginoon. Lakasan, kalusugan, higit sa lahat paglilingkod. Sapagkat yung kapangyarihan nasa iyo, kasama ng Espiritu Santo, ay kapangyarihan na galing sa Diyos na siyang magpapabago sa lahat ng tao. Kaya salamat sa oras na to, nais natin na muling ibalik ang pasalamat sa Panginoon sa pag-aalala natin sa kanyang kamatayan. Tayo manalangin, Panginoon, salamat sa iyo.
sapagkat alam po namin na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, siyang gumawa ng lahat ng bagay at nagpapangyari ng lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sa mga ginagawa mo, sa iyong mga anak, sa iyong pagkilos sa amin. Salamat sa salita mo na bibigay ng kalakasan. Higit sa lahat, Panginoon, sa iyo po namin dinadalangin ang pagpapala ng iyong salita sa buhay ng bawat isang tao. Ang mga may karamdaman, kagalingan ang aming panalangin. Panginoon, alam po namin kung paano mahal namin sila. Mas mahal mo sila, Panginoon, at kaya mong ibigay ang aming panalangin, kagalingan, Panginoon, kalakasan, katagumpayan. Higit sa lahat, malinaw na pamumuhay sa darating ng pag-aalala ng iyong kamatayan. Panginoon, dalayan po namin na kayo po nawa ang siyang magpala sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.